Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalawang kabanata. Ang sumunod niyang pagdalaw kay Don Serapin ay 4 na taong nakaraan nang ipaalam niya rito ang tungkol sa sinapit ng mga magulang. At gano'n na lamang ang kanyang pagkamangha nang makita niyang gumagamit na ng wheelchair ang abuelo. Naglaho na ang anyo nito na matayog, malakas at makapangyarihang Don. Sa pagkakatanda niya ay nasa mid-60s lamang ang matandang lalaki. At nang ihatid niya ang balita ng pagkawala ng mga magulang ay tila lalo pa itong tumanda. Laylay ang balikat na agad itong nagpaalam na papasok sa sariling silid. Tinawag ang nurse si Conchita. Ayon sa Don ay 6 na buwan nang naroroon magmula pa na magkasakit ito. Gayunpaman ay ipinagbili nito sa kanya na huwag siyang umalis. Sa loob ng mahigit 1 linggo, ay nanatili siya sa bilya sa piling ni Don Serapin. Sa loob ng panahong iyon, ay nadama niya na pareho nilang kailangan ang isa't isa sa pagkawala ni Ana. Bagamat sa simula pa lamang, ay may mga bagay na silang pinagtatalunan na maglolo. She found out she enjoyed their bantering. Nang umalis siya upang bumalik sa Puerto Galera ay nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Matanda na ito at siya na lamang ang natitirang kamag-anak. Iniwan ako ng mama mo, Joanna. Wika nito sa gumagaralgal na tinig. Iiwan mo rin ba ako? I'll be back, Lolo, aniya. Kamamatay lang ng mama at daddy. Maraming dapat ayusin, Lo. Tinupad niya ang pangako. Makalipas ang 1 buwan, ay muli siyang nagbalik sa San Simon at sa Villa del Viere. At nanirahan mula noon. Nanatili siya sa dating boarding house kapag ka-school day pero umuwi siya tuwing weekend sa farm. At kung pinahihintulot ng kanyang schedule ay umuwi siya sa Puerto Galera. Pangkaraniwan na ang slanging mat sa kanilang maglolo. In fact, may palagay siyang ikinatutuwa ng matanda ang malimit nilang argumento. Kaya naman kapag ka nasa boarding house siya, ay pinananabikan niya ang dulong sulinggo sa pag-uwi sa farm. Hindi lang dahil ikina-excite niya ang friendly argument nilang maglolo, but she also realized she loved the old man. Unti-unting nababawasan ang sakit sa pagkawala ng mga magulang. Subalit ang huling pagtatalo nila ang pinakamatindi. 2 linggo mula nang dumating siya galing sa ibang bansa kung saan nanatili siya ng 3 buwan. Iyon ang regalo sa kanya ng Don na magtapos siya sa kolehiyo. Bago ka nagtungo ng Amerika, dumalaw ka sa islang yon, Joanna. Wika nito na bahagyang tumaas ang kanyang tinig. Ano bang kailangan mong balik-balikan doon? Lolo, pag-aari ni Daddy ang lugar na yon at kailangan ko namang dalawin. At kumustahin si Tia Goring. Kung may nangyari sa kanya, ay naipaalam na sana sa iyo, patuloy nito. Isa pa, darating si Julio. Anumang araw mula ngayon, gusto kong magkakilala kayo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala niya. Yun mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang umuwi sa Mindoro. Hindi ko gustong makilala ang taong gusto ninyong ipakasal sa akin, Lolo. My goodness! Ni hindi ko man lang nakikita pa ang lalaking ito. She stamped her foot.
That is why I have arranged for you to meet him. Si Julio ay isang devyere, he said excitedly. She rolled her eyes. As if I didn't know. Hindi yun ang unang pagkakataong binanggit ni Don Serapin ang tungkol kay Julio mula nang dumating siya galing ng Amerika. Ayon kay Conchita, ay nagpa-advertise ang abuelo sa mga pahayagan para sa reunion na mga nagtataglay ng apelido na Derberie. At bukod tangi lamang ang Julio na ito ang nakikipag-ugnayan sa lolo niya. Siguro nga ay wala nang ibang taong nagtataglay ng ganong apelyido o kung mayroon man ay si Julio lamang ang nag-aabalang tumugon. Nakipagkita ito sa lolo niya at mula nang dumating siya ay wala nang bukang bibig ang abuelo kundi ang Julio. Ipinahihiwatig sa kanya ito na ito ang gusto nitong mapangasawa. Iilan na lamang ang natitirang Delbiere apo at natutuwa akong si Julio ay... So, putol niya sa sinabi ng Don. Natuklasan ninyong hindi lang pala kayo ang huling lalaki sa inyong angkan. And this Julio is my cousin. Dumangutang ho ito bilang pagsang-ayon. He could be your relatives. Pero wala tayong lalabaging batas. Dahil kung magkamag-anak man kayo, ay napakalayo na. Maaari kayong pakasal. And why would you want me to marry relatives? Halos magkadikit na ang mga kilay niya. No matter how many times removed, tumingin sa malayo ang Don. Sandaling naging malamlam ang muka. Inaasahan kong magiging lalaki ang anak namin ng lola mo upang magpatuloy ang aking angkan. But, as it was baby girl, at ang mama mo, she disappointed me when she married your father. Bakit lolo? Unti-unti ang pag-aahon ng galit sa dibdib niya. Dahil ba mahirap lang si daddy? Na ang pinagkukunan na ikinabubuhay ang kapirasong beach resort na yon sa Puerto Galera? Isa lang yan sa 3 dahilan, Juana. Sagot nito. Mapapatawad ko si Jose sa pagiging mahirap niya. But I cannot forgive him for taking my daughters away from me and took her to the God-forsaken island. At na hindi ko man lamang nakita ang aking anak sa nakalipas na 6 na taon hanggang sa kanyang kamatayan. Sunod-sunod na marahas na paghinga ang pinakawalan nito sa sandaling kinabahan si Joanna. Doon pumasok si Conchita na hindi niya akalaing nasa labas lamang pala ng silid ng abuelo. Tama ng pag-uusap na to, Joanna, she said. Napapagalit mo ang lolo mo. Shut up, Conchita! Baling dito ni Don Serapin. Hayaan mo mag-usap kami ng apo ko. Iwan mo kami. Kung kinakitaan man niya ng pagkapahiya ang nurse niya, ay mahusay nitong naitago yun dahil nang sulyapan niya ito, ay nanatiling walang emosyon ang mga mukha. Gayunman binigyan niya ito ng warning look bago tumalikod na para bang sinasabing kapag may nangyari sa lolo niya, ay kasalanan niya. Hindi niyo masisisi ang mga magulang ko na hindi niyo pagkikita ni mama sa nakalipas na mga taon. Dinadalaw namin kayo pero halos ipagtabuyan mo kami. Bumaba ang tinig niya. Kinakabahang baka atakihin ang abuelo. At anong inaasahan mo sa akin? Matapos ang ginawa ng mga magulang mo? He barked. They fell in love and it wasn't my father's fault that he had been for.
I have always wanted your mother to marry a De Vere. Subalit, dahil hindi madaling maghanap ng isang lalaking kapareho ko ng apelyido, wala akong nagawa na magpakasal siya sa ama mo. I could have forgiven your father for being a poor bastard and for taking my daughters away from me. Ganun naman pala, Lo eh. Bakit kayo nagagalit sa kanila? Bakit kibuin dilinin niyo si Mama sa tuwing dinadalaw namin kayo? Bakit, Lolo? Bakit? I was willing to forgive your father anything had he agreed to change his name to De Vere. Hindi agad siya nakapagsalita at tinitignan ng abuelo ng mahabang sandali. Then in a small voice said, "Dahil lang hindi gusto ni Daddy na palitan ng apelyido niya, tiniis niyo kami." Hindi ko kayo tiniis. It was the other way around. Matigas ang ulo ni Jose. "Lolo, it is just a name," she said in disbelief. "Ganun naman pala at pangalan lang yon. Bakit tumanggi ang ama mo?" He countered. He had the right to his own name. Kung pinahalaga ninyo ang pangalan ninyo, ganun din si Daddy. Smith, it's a common American name, Joanna. He sincered. At anong malay natin kung iyon na nga ang apelidong totoo ng Amerikanong ama ng Daddy mo? Your father was a bastard, wasn't he? Produkto siya ng isang dayuhan sa islang yon na hindi naman pinakasalan ng ina niya. Joanna bit her lower lips upang iwasang makapagsalita sa abuelo ng mga bagay na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. Wala itong karapatang laitin ang namayapang ama at ang mga magulang nito, but she held herself. Hindi niya kayang dalhin sa budhi na siya ang magiging dahilan ng ikalawang atake sa puso ng matanda. Isa pa ay namangha siya ng malaman na may iba pang dahilan ng malamig na pakikitungo ng abuelo sa tuwing dumadalaw sila rito, hanggang sa dumating sa puntong ang daddy naman niya mismo ang nagbawal sa mama niya na huwag nang magtungo rito. Hindi nito gustong nasasaktan ang mama niya, at sa tuwing matapos nilang dalawin si Don Serapin, ay labis na namimighati si Ana. Hindi ako makapaniwalang tinanggihan ng ama mo ang alokong palitan ng pangalan niya ng Del Vere. Patuloy ng Don. Hindi ako basta makapaniwala na hindi niya gustong pakawalan ng pangalan niya gayong hindi naman niya kilala kung sino ang kanyang ama. Joanna took a deep, calming breath. Then she gazed at her grandfather. He was old and partly crippled. Subalit ang obsesyon nitong kailangang may magpatuloy sa angka nito ay siya ang naging dahilan upang mawala rito ang anak. Ang galit niya ay nahalinha ng awa. Hindi niya ito masisisi. Maraming tao siyang kilala na labis ang pagpapahalaga sa pangalan, mostly the old moneyed people. Kung paano hindi rin niya masisisi ang ama sa kabila ng hindi naman ito kilala. Ang pamilyang pinagmula ng Amerikanong ama ay hindi rin gustong palitan ang pangalan. Amor proprio ang dahilan kung bakit tumanggi ang ama niya. At ikaw, untag nito, tulad ng mama mo, iiwan mo ko dahil lang gusto kitang ipakasal sa lalaking magpapatuloy ng aking angkan. Lolo, magbabakasyon lang ako sandali. Matanda na ako, Joanna. Lumambot ang tinig nito. Ilang panahon na lamang ang nalalabi sa akin. Hindi naman siguro masamang tiyakin ko na may apo akong
magpapatuloy sa aking pangalan at ikaw na lamang ang pag-asa ko. Lolo, kung mag-aasawa ko, iyon ay sa lalaking gusto ko at hindi yung pinili niyo para sa akin. At mangyari muli ang pagkakamaling ginawa ng iyong ina sa pag-aasawa. Ha? Hindi ko hahayaang maulit yon sa iyo, Apo. Pakakasalan mo ang lalaking gusto ko dahil iyon ang pinakamabuti. Lolo, my mother never made a mistake in marrying my father. Sa isip lang ninyo yon dahil hindi nasunod ang gusto ninyo. At ang Julio na to, hindi naman ninyo kilala maliban sa Del Biere ang apelido noon. Kaya ako siya inimbitahang manatili rito ng 1 buwan ay upang magkakilala kayo ng husto, Apo. Anong dahilan? At napapayag niyo siya sa gusto niyo. Hindi ako makapaniwalang hindi pa man niya ako kilala ay pumayag na siyang pakasal sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang isa mong larawan noong nakaraang birthday mo, Apo. Kumislap ang mga mata nito at hinagod siya ng masuyong tingin. Alam ni Joanna ang tinatakbo ng isip ng abuelo, na walang lalaking hindi mauukol ng pansin sa kanya. She was a beautiful woman. Minana niya ang kuti sa ilong ng amang half American. Kulay kastanyas ang buhok niya at namumula kapag nasisinaga ng araw. Lolo, hindi sapat na napakita ninyo sa kanya ang larawan ko para pumayag siyang pakasal sa akin. Huwag mong maliitin ang nagagawa ng salapi, Apo. Sagot ng matanda. $500,000 on your wedding day. At kung magkakaanak kayo ng lalaki, mapupunta sa kanya ang 3 bahagi ng buong kayamanan ko. You are that desperate. Hindi makapaniwalang sabi niya. Don Serapin sig patiently. Ang lupain at kayamanan ko ay magmula sa mga angka ng mga Del Biere. Bakit ko ipagraramot yon kung hindi naman mapuputol sa akin ang lahi ko? Naiintindihan mo ba ako, Apo? Oh God! Napapailing niyang usal. Hindi kayo nagmamaramot, Lolo. You are paying him to marry me. Ano naman ang masama roon? Lahat ay salapi. Ang motibo, Joanna. Tulad mo, alam kong salapi ko ang dahilan kung bakit nanatili ka sa piling ko. He said ruthlessly. Gusto niyang magalit sa akusasyong yon dahil hindi yon totoo. But her grandfather was old. Walang silbi kung magagalit man siya at makikipagtalo rito. She couldn't win anyway. Hindi ko kailangan ng salapi ninyo. Sapat ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Taas noon niyang sagot. Sapat? Kailan ba nagiging sapat ang salapi? Huwag mong ipagmalaki sa akin ang iniwan ng mga magulang mo sa iyo, Joanna. Ang salaping idiniposito ko sa iyo sa bangko mo ay para lamang sa sarili mong gastusin, ay halos kapareho na ng halaga ng inipon na ibinigay sa iyo. Sapat na sa akin yon, Lolo. Umismid ang Don. Huwag mo na akong paniwalain pa. Diyan sa mga pinagsasabi mo, Apo. Patuloy ito sa panguuyam. Hindi ka sinanay sa hirap ng mga magulang mo. At sa loob ng 3 taon mahigit, 2 kotse ang pag-aari mo. Parehong modelo. Ang ibang bansa ay nagiging bakasyunan mo. Hindi ka bumibili ng damit kung hindi man mamahalin ng tatak. You provided it all. Oo, you provided it all. Hindi ko hiningi.
Gusto niyang maiyak. At sinusumbat niyo sa akin? Oh no, tanggi nito. Bumaba ang tinig. Hindi ako nanunumbat. I am stressing a point. Sanay ka sa luho. You have a very high standard of living now, my dear child. You just can't give it up. Try me. Mataba. Na tumawa na naiinis pa ang Don. Really? Hindi ba? At gusto mo pang mapasayo itong bilya? Swabing sagot nito na nagahamon. Dahil pamana ko to, she said angrily. Ako ang haling direktang kamag-anak ninyo. Hindi ako naniniwalang iiwan nyo sa isang estranghero ang lahat ng ito. Huwag kang pakikisiguro. Iiwan ko to kung kanino ko man gustong iwan. The old man voice held whining. Hindi ka mawawala ng mamanahin ayon sa batas. You will inherit the wool farm pero posibleng mawala sa iyo ang bilya hanggang sa ilang ektaryang lupang nakapaligid dito. Nilinga niya ang kabahayan. Ilang henerasyon na nakatayo roon, but it looked a materials puentes. Ang ibang bahaging ginupo na ng panahon ay naparenovate na ng Don. Restored to its former grandeur. At ang bilya ay nanatiling nakatayo kahit pa sa susunod ng maraming taon. The pieces of furniture were of good quality, mga antique. At bagamat totoong mahalaga yon, kaya niyang mawala ang bilya na yon kung ipipili talaga ng abuelo ang gusto nito. Subalit muli ay papasok sa isip niya ang ina. Her mother would tell her stories about her life in the bilya when she was a little girl. Ikinwento nito ang palaisdaan at prutasan na siyang negosyo ni Don Serapin. Ikaw ang magmamana ng Villa del Biere, Joanna. I was born and raised in that house. Nasa pamilya na. Ang bahay na yon sa loob ng maraming henerasyon. Huwag sanang mawawala yan sa ating angkan. Painfully tumingala siya sa abuelo na nahuhulaan yata ang nasa isip niya dahil isang tusong ngiti ang pinakawalan nito. Pero hindi ko rin naman gustong mapunta sa iba ang bahay na ito ng 200 taon na nakatayo sa solar na to. Kaya nakikipagdeal ako sa iyo, apo. She shook her head. The old man was ruthless. Napakatuso. Alam nitong hindi niya basta na lamang maipagwawalang bahala ang Villa del Biere, if only for her mother. Why, he could give away that whole farm, pero wag lamang ang bilya at ang lupang nakapaligid dito. Sinulya pa niya ang abuelo at nararamdaman niya ang hindi maitatangging pagkagiliw dito. Gayunpaman, wala itong pinagkaiba sa ibang masalapi na sa isang pitik ng daliri ay makukuha agad ang anumang naisin. Hindi niyo ako dapat pilitin, Lo. Dahil kung tutuusin, mananatili tayong malayo sa isa't isa kung hindi namatay ang mama. Hindi magkakaganon. Kung hindi kayo nilayo sa akin ng Jose na yon. Paikot-ikot na lang ang usapang ito, Lolo she said with a sig. This is the millennium, Lolo. Hindi na usong arranged marriage. Suddenly, he looked for Lum. Sa pagkakakulong nito, sa wheelchair, he looked old and defeated. You can't be cruel to your old man, Joanna. Anito sa basag at mababang tinig. Wala na nga yata akong dapat pag-asahan. Tuluyang mawawala ang lahing Del Biere.
Para naman may kumurot sa puso ni Joanna. Kahit naman sandali pa lamang ang muli nilang pagsasama, ay alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, mahal niya ito. There were times in the past, sa tuwing dinadalaw nilang mag-ina ito ang kumakandong. Pagkatapos ay marahas na ilalapag kapag nararamdamang may dumarating na ibang tao. Hindi niya yun maintindihan noon. Now, she realized that the old man loved her. Kahit noon, he was just stubborn and too proud to acknowledge his mistake. "Lolo," she said softly, squatted in front of his wheelchair. Ginagap ang kulubot nitong kamay. "Huwag mong ipilit sa akin ang kamag-anak ninyo yon. Minobyo na ako." Ang hindi pinag-iisipang sabi niya. Marahas na binawi ni Don Serapin ang kamay. "Huwag kang magsisinungaling, Joanna. I'm telling you the truth. Tagaroon din sa baryo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko kayo mapagbigyan kay Julio." Nag-uunahan ng salita sa bibig niya. Umismid ang matandang lalaki. "Kahit ang kwento ng mga magulang mo ay gusto mong kopyahin, Joanna. Don't be a fool. Magising ka sa realidad, apo. Kami ng lola mo, isinasaayos lang namin ang pag-aasawa. Subalit natutunan naming mahalin ang isa't isa sa paglipas ng panahon. Kaya naman nang mawala ang lola mo, hindi ko na nanaisin pang magpakasal sa iba, na isang malaking pagkakamaling nagawa ko. Had I married again, siguro'y baka nagkaanak pa ako ng lalaki. But it's not too late to rectify my mistake." Binigyang diin ito ang huling sinabi. She frowned at him. "Anong ibig niyong sabihin?" The old man gave a resigned sigh. "To tell you frankly, hindi ko miminsang pinag-iisipang pakasalan si Conchita. I'm 69. All right. Subalit ang posibilidad na mabigyan ako ng anak ni Conchita ay naroon pa rin. At anong malay natin, baka siya ang makapagbigay sa akin ng anak na lalaki." What? At dito na po natatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.